tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nadugmok sa sala. Inangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng magdudubos sa tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin unang-una ang biyayang ito upang tayo maging marapat. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa may taas, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, isa mang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ipulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang kahilingan ng mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga OFW, mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan ni Sister Terry, Father Check, Father Luciano, Yon Shekifara, Alona, Karina, Juliet, Rudy. Ang tensyon nila, Red at Portia, Erwin at Darlene. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na biren para sa libutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang ng tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ang lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang pagkapanganak kay Samson. Siya ay nakatalaga sa Panginoon, kaya't pinuspos siya ng Espiritu at patuloy na pinagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang maog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili.
kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyon tinuruan. Hanggang ngayoy isinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sa nakamugat ni Ese, tagakay ng marami. Halina't tubusin kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siyang nahirang na maghandog ng kamaniyang. At pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamaniyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kaniyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamaniyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kaniya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at tuwa ang ipapangalan mo sa kaniya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko pong matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ako'y nilingap ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakaranas na po ba tayo ng hindi lang isa kundi marami ng kabiguan? Sapagkat sa tinagal-tagal na tayo'y nagsisikap, ay hindi pa rin natin nakakamit ang ating inaasam? Napagod na po ba tayo sa kakadasal? Sapagkat parang hindi naman pinakikinggan ni Lord ang mga salita na ating inuusal? Nawala na po ba tayo ng pag-asa? Sapagkat sa tinagal-tagal na tayo umaasa, ay wala pa rin tayong makitang magandang resulta. Baka po para sa inyo ngayon o maging applicable sa atin pagdating ng panahon ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, inarinig po natin ang pagkakaloob ng Diyos ng anak kay Manoah. Ito ay mabuting balita hindi lamang para sa kanilang mag-asawa, kundi para sa bayan nila, ang bayan ng Israel. Sapagkat sa mahaba ng panahon, ito'y pinahirapan ng mga dayuhang Pilisteo. Ang anak kasing ipinagkaloob sa kanila na si Samson, ang siyang magliligtas sa kanila. Pero tandaan po natin na hindi ito ibinigay agad. Hindi muna nagkaanak si Manoah. At matagal muna bago lumaki si Samson at lumakas. Kaya hindi malayong marami na rin noon ang nakaranas sa mga Israelita ng disappointment and frustration. Bago finally ay dinggin ang hiling nila sa Panginoon. Sa ating mabuting balita ay halos ganito rin ang tema. Dahil matagal nang walang anak, si Elizabeth at Zacarias, na alam naman po siguro natin na hindi maganda sa pananaw ng mga Hudyo. Para kang naisumpa. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Elizabeth, inalis ng Panginoon ang aking kadustaan sa mata ng mga tao. At ito rin po ang dahilan kung bakit nung una, nandoon kay Zacarias ang hindi paniniwala. Hindi dahil hindi siya naniniwala na makapangyarihan ng Diyos. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala na walang imposible sa Diyos. Kaya nga siya nananatiling saserdote o pari noon. Naniniwala siya sa Diyos. Naniniwala siya sa kapangyarihan at pagmamahal nito. Pero during that time, parang hindi siya makapaniwala na ito ay i-apply na sa kanya. Parang hindi siya makapaniwala na ang recipient na ng pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos this time ay siya, na magkakaanak na siya, na hindi mo rin noon po masisi. Dahil napakatagal na niyang nagdarasal, hanggang sa napagod na. Nagdarasal siya, pero hindi na para sa kanya, kundi para sa bayan na lang niya. Natanggap na niya kumbaga na hindi na silang magkakaanak pang mag-asawa. And so he was like telling Angel Gabriel, baka prank lang yan. Baka binibigyan mo lang ako ng pampalubag ng kalooban, pero wala naman. Huwag na sana akong i-prank, huwag mo na sana akong biruin. Tanggap ko na naman. Ayoko nang umasa at mabigo na naman. Something like that. Kaya si Samson at si Juan Bautista came as a surprise para sa mga magulang nila at para sa bayan nila. Para sa mga magulang nila, para sa bayan nila, na nawala na halos ng pag-asa hanggang sa dininig nga ng Diyos ang nauna ng pangarap at kahilingan nila. Lesson? Kayang-kayang buhay ng Panginoon ang mga pangarap nating pinatay na natin at nailibing na natin. God
can resurrect our buried dreams. And yes, even if we don't have faith anymore, dahil matagal na tayong na-disappoint at maraming beses na tayong na-frustrate, sapagkat yun ang ipinapakita ngayon ng ating mga pagbasa. Hindi na umaasa si Zacarias, hindi na umaasa ang marami noon sa mga Israelita, sapagkat napakatagal na at matagal na nga naman silang umaasa pero wala pa. Pero ibinigay pa rin ng Diyos sa huli. Kahit hindi nila ina-expect ang pangarap nila. Kaya wag po sana tayong mawawala ng pag-asa para sa ating mga pinapangarap na mabuti naman at hindi naman din para sa atin talaga. Lalo na kung ito'y para sa iba at para sa ating pamilya, para sa mga taong ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sapagkat kung yung hindi na nga mga umaasa, pinagbigyan pa niya, tayo pa kaya na patuloy na umaasa at magsisikap pa. Ang sabi po ni San Pablo sa Galatians 6 verse 9, do not grow weary in doing what is right, for in due time we will reap our harvest if we will not give up. Wala naman pong nagtanim ng umani agad. Mayroon talagang paghihintay. At kung minsan, matagal lang ang paghihintay, basta iba't iba tayo ng duration sa paghihintay. Pero lahat tayo may tinatawag na due time. If we will only patiently stay with it, we will experience such due time. Naaani at aani tayo sa kabila ng ating paghihintay. Para lang pong yung larawan na ito. Larawan ng dalawang bayabas na magkatabi pa, na magkasudlong pa mula sa iisang tangkay o sanga. Kaya lang yung isa hinog na, samantalang yung isa hilaw pa. Sige nga, sa palagay ba ninyo, dapat na mainggit yung hilaw pa sa hinog na, dahil yung hinog ay naunang nahinog kaysa kanya? Aba hindi. Kung makakausap mo yan, pwede mo sabihin, hindi ka dapat mainggit sapagkat nauna lang siya, mahihinog ka rin. Lalo ba't nakakabit ka pa naman sa tangkay? O di ba't yun naman ang sabi ng ating Panginoon? Hanggat nakakabit tayo sa Kanya, hanggat konektado sa Kanya, mamumunga at mamumunga tayo ng sagana. Kaya wag tayong mainggit, wag tayong mabahala. Kahit may nakikita tayong sa paningin natin ay nakamit na nila ang pangarap nila, na-accomplish na nila. Yung gusto nila, ibinigay na ng Diyos sa kanila yung hinihiling nila. Bagamat tayo'y wala pa, pero hindi ibig sabihin wala pa, wala nang nangyayari talaga. Unti-unti ka na rin nahihinog, unti-unti na rin nahihinog. Ang biyaya na ibibigay sa iyo at ipagkakaloob. Huwag kang mag-alala, sapagkat yung biyaya namang tinanggap nila ay hindi ibabawas sa biyayang tatanggapin mo. Pare-pareho tayong mayroong biyaya. Ang Diyos ay hindi mauubusan ng ipagkakaloob niyang biyaya. Kanya-kanya lang talaga tayo ng due time. Might be delayed for some, but will surely come. Nakita po ninyo si Sofronio Vasquez? O di ba? Natalo siya sa The Voice Philippines. Wala ngang gustong kumuhang coach sa kanya. Gayun din, hindi siya natanghal, hindi siya natawag sa tawag ng tanghalan. Pero sa halip
na patayin ang pangarap niya, sa halip na ibaba ang pangarap niya, sa halip na ibaon sa limot ang pangarap, hindi niya ito kinalimutan. Tinaas pa niya. Umunta pa siya ng Amerika at doon nag-audition. Sinong mag-aakala na ito na pala ang simula ng pagkahinog ng mga biyayang ipagkakalob ng Diyos sa kanya? Sinong mag-aakala na kaya pala siya mabibigo ng kung ilang beses at maghihintay ng matagal? Ay sapagkat matindi pala ang aanihin niyang biyaya sa kanyang buhay. Ang sabi sa Salmo 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Which means that the story of our life will not end with us weeping. Hindi matatapos ang ating buhay sa kalungkutan at sa pag-iyak. It may endure, pwedeng magtagal for a night. And such night, even if it's long and dark, is just temporary in our life. The morning will come, blessings will come, joy will come. Ano ang sabi sa aklat ni Propeta Isaiah 56 verse 9? God has already declared the end from the beginning. Na kung i-apply natin sa buhay natin, sa simula pa lang, naitakda na niya ang katapusan ng ating buhay sapagkat siya ang simula. At siya rin ang katapusan. E isipin po ba natin, lilikhain pa ba niya tayo? Bubuhayin pa ba niya tayo? Kung wala siyang magandang ending na para sa buhay natin ay pinaplano. Kung tayo nga naghahangad tayo ng magandang ending para sa mga pelikulang hindi naman totoo at para sa mga taong hindi naman natin kaano-ano, ang Diyos pa kaya ang hindi maghangad ng magandang ending at happy ending para sa ating lahat, na mga anak niya at para sa ating lahat na minamahal niya, na para sa ating lahat ay naipagkaloob niya ang buhay niya. Maaaring hindi perpekto ang buhay na ito, pero ito'y planado. Na sa huli, aani at aani tayo. Na sa huli ay may magandang mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Sana, gaano man karami ang nating naranasan ng mga kabiguan, gaano man katagal na ang ating naranasan ng paghihintay, huwag nating ibaon sa limot, huwag nating patayin ang ating mga pangarap sa buhay. Tandaan po natin na ang Diyos ang nagtanim sa atin ng mga pangarap na yan, lalo pat kung ang mga pangarap na yan ay hindi lang naman para sa ating sariling kapakanan. Applicable din po ito kahit sa mga matatanda na. Maaaring wala ng mga major accomplishments sa buhay, pero hindi po pwedeng, at tulad ng sinabi ko ng isang araw, na mawala na lang tayo ng buhay sa ating buhay, na mawala na lang tayo ng gana sa ating buhay. Bawat pagkising natin ay isang blessing. Blessing para tayo maging masaya, blessing para tayo maka-inspire ng iba, blessing upang tayo mas mapalapit sa Diyos talaga. Indeed, maaaring hindi natin makuha yung eksaktong pinapangarap natin kung papaanong kapag buto ang itinanim mo, hindi naman yung butong rin yun na aanihin mo. Marami kang ibang aanihin. So marami ring forms ng mga blessing. Basta ang sigurado, mayroon tayong aanihin. Only if we will not give up. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos.
makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, ang mapapait na parte ng buhay ko. Isa lang sa mga chapters ito ng istorya ng buhay kong sinulat ng Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos. Parte lang ito ng buong istorya ng buhay ko. Hindi ito ang katapusan kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. O Panginoon, tulungan mo akong nasadlak na sa aking problema, sa kalungkutan, sa takot, sa pag-aalala, maging sa galit na aking nadarama. Masyado na akong huminto sa isang pahina ng buhay ko na napakamasalimuot na naayo ko ng buklatin dahil natatakot ako na baka may susunod na lamang masamang yugto ng buhay ko. Pero ngayon naniniwala na ako na hindi magtatapos sa masamang yugto. Malulungkot na parte ang buhay ko. Naniniwala ako na meron kang magandang plano para sa akin. Otherwise, hindi mo na isusulat ang buhay ko. Salamat, Panginoon. Tulungan mo lamang po ako na paniwalaan ito. Alam ko na hindi mo ko pababayaan at ako'y minamahal mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang problemang yan, pagdadaanan mo lang. Hindi kita binibigyan ng lakas ng loob lang. Totoo yan. Basta wag kang mapako. Wag kang papapako. Huwag kang patatalo sa lungkot mo at takot mo sapagkat mayroong magandang mangyayari sa iyo. Weeping may endure for a night, but joy will come in the morning. Gaano man katagal ang dilim, gaano man kadilim ang kadiliman, magliliwanag pa rin yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magigising pa rin ang tao sa katotohanan. Makikita pa rin ang iyong kabutihan kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat namin, pangabuna ng pagsisigaw. Sa iyong dambana ay inihain, tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay
Pasasalamat namin mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Binabayat alak kay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Binabayat alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong aming buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa ima kamay, sa kapuren niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Aming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo.
lalo na sana ang aming pamilya ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa ni Janis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Makisama po sina Joyce, Louie, Anita, Juan, Nene, Lolo, Sally, Amang, Diong Gaso, Maria So, Jose So, Eric So, Miguel Arsenio, Sergio, Emer, Benjamin, Nelly, Carmela, Jacinto, Gorio, Sally, Alan, Larry, Monsignor Mar, Monsignor Rani, Father Toti. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sana sa mga seryosong karamdaman kami ay mayadya
samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kawan. Ang mga bulan
sa galak ang mga pipig. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kawan. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulak ay makakakita at makaririnig. Ang mga bingi katulad ng musa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipig. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang ganapan ng palatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dubudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga nag-aalay ngayon ng bigas. Napaka gandang makita na nag-aalay tayo sa may birthday na ang kapupuntahan naman ay yung inaalala niyang lagi ang mga mahirap. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. Bukas po ang i-offer po natin ay cheese. Okay? So sana po ayan, makiisa po tayo, lalong-lalo na yung mga hindi pa nag-offer. Marami pong salamat. Salamat din sa kasama natin sa online na nagbibigay ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Makakaasa po kayo na ito rin ay papaabot din natin sa mga bibigyan natin ng tulong at pamasko ngayong darating na Kapaskuhan. Salamat sa pagtangkilig sa ating souvenir shop, sa mga nag-aali ng alkansya. Marami pong salamat. Gayon din sa mga tumatangkilig sa Three Nails and a Crown. Sana po i-consider nyo bilang regalo rin ngayon yung pagbibigay ng t-shirt o kaya sweatshirt o riding jersey ng Three Nails and a Crown. Maganda na po yung design. Nakatulong na tayo, nakaporma pa tayo, nakapag-evangelize pa tayo sapagkat may mensahe ang mga t-shirt at sweatshirt na ito. Salamat sa patuloy na pag-share ng ating mga live masses at ating mga reflections. Lahat po ng ito ay nakatutulong para tayo mas makapag-promote ng devotion sa Our Lady of Lasalet by giving free images. Salamat dahil sa inyo na maintain natin ang ating simbahan at nakatutulong pa tayo sa ibang mga parishes at sa ating diocese. Salamat at namimisahan na po ngayon yung ipinagawa niyong isang kapilya. Mga gamit na lang yung kulang pero nakatayo na at maganda na po. Sorry kung hindi ko kayo na-update pero namimisahan na po at nagsisimula na rin po sa ibang chapel. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen
dasal aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.